Magandang araw sa lahat ng kapasta nating nakikinig. Joshua po ang pangalan ko. Itong experience na ibabahagi ko ay nangyari noong kabataan ko. Sa probinsya pa kami naninirahan noon. Grade 4 ako noong mga panahon na yon. Isa sa mga natatandaan kong landmark ng barangay namin ay yung lumang waiting shed malapit sa abandonadong lote papasok sa barangay. Sa sobrang kalumaan ng waiting shed na yon, bitak-bitak na yung simento at yung bubong na gawa sa yero butas-butas na at kinakalawang. Maraming nagsasabi sa amin na kapag daw napadaan ka sa waiting shed na yon sa hating gabi, maaaring makita mo raw yung mga maligno at multo na umaaligid doon sa lugar na yon. Nakakatakot, lalo na at isa yun sa mga dadaanan namin tuwing pauwi galing sa paaralan. Kaya lagi ko talagang sinisiguro na hindi ako uuwi ng lampas 6:00 ng hapon dahil alam kong matatakot ako sa lugar na yon. Isang beses ay dumalaw kami sa bahay nila lolo na nasa kabilang bayan. Sakay kami ng owner na nabili ni Papa ng second hand galing sa isang kaibigan. Na-enjoy ko yung pagdalaw namin doon kasi nakita ko ulit yung ilan sa mga pinsan ko na bihira ko lang makita. Gabi na kami nakauwi. 11:00 lampas na yon. Tulog na si Mama at yung dalawa ko pang mas matandang kapatid. Ako na lang yung gising. Hindi kasi talaga ako basta nakakatulog, lalo na kapag hindi sa kama ko. Pero inaantok na rin ako. Nung malapit na kami doon sa may waiting shed, nakita ko na may kung sinong nakaupo doon. Inayos ko yung pwesto at saka tinutok yung buong atensyon sa kung sinong nakaupo doon sa waiting shed. May poste ng ilaw malapit doon, kaya nung halos nasa harap na kami ng waiting shed, nakita ko talaga kung ano yung nakaupo doon sa sira-sirang simentong upuan. Bata siya, mas bata pa sa akin. Wala siyang suot pero hindi yun ang umagaw ng atensyon ko. Yung ulo niya, parang sa isang kambing. Pulang-pula yung mata sa kadiliman. Habang dumadaan kami ay nakatitig lang siya sa akin na parang alam niya na nakatingin din ako sa kanya. Hindi ako nakagalaw sa pwesto ko. Paglampas namin ay saglit na nawala sa paningin ko yung batang kambing na may katawang tao. Tumalikod ako at sumilip sa likod. Nakita kong tumatakbo na yung kambing at sinusundan yung sasakyan namin. Napasigaw ako sa sobrang takot. Walang ibang lumalabas sa bibig ko kundi puro pagsigaw. Sinasabi ko yung tungkol sa kambing na humahabol sa amin. Natauhan ako nung marinig ko yung galit na boses ni Papa. Huwag ko raw gisingin yung mga kapatid ko, pati na si Mama. Nung ibalik ko yung tingin ko sa kalsada, wala na yung kambing. Pagbaba namin sa sasakyan, tinanong ako ni Mama kung bakit basa yung short ko. Nagpalusot na lang ako na natapon yung mineral na iniinom ko kanina. Ilang araw din akong na-trauma dahil sa experience na yon. Halos hindi ako lumalabas ng bahay tuwing sasapit ang gabi. Kapag din nakakakita ako ng kambing, hindi ko maiwasang maramdaman ulit yung kaba na naramdaman ko nung gabing yon. Makalipas ang ilang taon, parang na-overcome ko rin yung takot na yon. Halos ilang taon na rin yung nakalipas. Buti at may ganitong klaseng mga channel at naibahagi ko ang kwentong ito. Ito pong pinadala kong kwento ay karanasan namin noong kalilipat pa lang namin ng Bicol. Mga 90s pa po nangyari ito at 10 years old pa lang ako pero talagang hindi ko na malimutan. Hindi pa po crowded yung maliit na baryo namin nun. Sa mga kapitbahay namin ay may isang pamilya na talaga namang malayo ang loob sa lahat. Tawagin na lang po natin silang pamilya ni Mong. Itong pamilya ni Mong ay matagal na doon sa baryo.
pero ilag yung mga tao sa kanila. Pinaghihinalaan kasing aswang ang kanilang maliit na pamilya. Ni minsan raw ay hindi nakita ng mga tao doon na bumili man lang ng pagkain yung pamilya ni Mong. Madalas daw nilang makita na ang padre di pamilya ang nangangaso sa gubat o kaya naman ay kumukuha ng mga bunga kung saan saan. Sabi ng ilang kapitbahay na nakausap noon nila mama at papa nung mapansin nilang nakikipaglaro ako kay Mong ay mag-iingat daw ako dahil aswang pa rin daw ang kalaro ko kahit mukha itong bata. Halimaw pa rin daw kumbaga, baka nililin lang daw ako at kapag nakuha ang loob ay gawing pagkain ng kanilang pamilya. Kahit may mga babala na mula sa kapitbahay ay hindi naniwala sila mama at papa. Hinayaan nila yung pagkakaibigan namin ni Mong. Madalas pa nga akong tanungin noon kung may napapansin daw ba akong kakaiba sa bago kong kaibigan. Na lagi ko namang sinasagot na wala kasi wala naman talagang kakaiba. 3 buwan na kami noong nakatira sa baryong yon sa Bicol. Marami na rin ang naging kaibigan ng mga magulang ko. Nagsimula na rin kaming mag-invest sa mga farm animals kagaya ng manok, baboy at baka. Maayos yung pamamalakad ni Papa sa nabili naming maliit na lupa. Sa pagdating ng mga hayop ay dumating din yung mga gabing hindi kami makatulog. Ang iingay kasi. Kung hindi umuunga yung mga baka ay panay naman ang putak ng mga manok. Madalas din mag-ingay yung mga baboy na para bang may gumugulo sa mga ito. Kapag nangyayari yung mga gabing yon, laging lumalabas si Papa ng bahay para silipin yung mga alaga niya. Pero wala naman siyang nakikitang dahilan ng pag-iingay ng mga hayop. Kahit ahas o asong gubat ay walang gumagambala sa mga alaga namin. Naalala kong nagsuggest ang mama ko noon na mag-alaga kami ng mga aso para maging bantay ng mga alaga namin. Pero sabi ni Papa, dagdag lang daw yun sa pakakainin kaya hindi natuloy. Isang umaga habang naglalaro kami ni Mong ay nabanggit niya sa akin na birthday niya. Binati ko siya ng happy birthday. Tinanong ko pa kung anong handa nila. Ang natatandaan kong sinabi noon ni Mong ay wala raw siyang handa. Pero pinangako daw ng tatay niya na may kakainin silang masarap sa gabi. Ang laki nung pagkakangiti noon ni Mong. Kitang-kita sa mukha niya yung pananabik. Pananabik na nagdala ng takot noon sa akin sa hindi ko maipaliwanag na dahilan. Nung sumunod na umaga ay ginising kami ng sunod-sunod na mura at iyak ng tatay ko. Paulit-ulit niyang sinasabi na papatayin niya raw ang tumarantado sa kaisa-isa naming baka. Hindi ko pa masyadong gets noon kung anong ibig niyang sabihin sa tumarantado. Nung dalhin niya kami ni Mama sa lugar kung nasaan yung baka, ay doon ko nalaman ang dahilan. Patay na yung baka namin. Yung kaisa-isang baka na naipundar ni Papa. At hindi niya alam kung sino ang salarin. Wala siyang alam na sisisihin. Kaya yung napagbuntunan niya ng galit noon ay yung mga katawan ng saging malapit sa kural ng bahay namin. Yung itsura ng baka namin nakatatak pa rin sa isip ko hanggang ngayon. Tuyo yung pinaghalong laway at dugo sa bibig. Tuyo yung luha ng mga mata, nakakikitaan ng takot at sakit na sinapit. Wasak yung tiyan ng baka. Kinuha ang lahat ng lamang loob na pupwedeng makuha. Kitang-kita ko yung puti ng buto ng baka sa loob ng tiyan. Kumikintab sa sinag ng araw yung mamula-mulang karne na tinapyas. Kapag naaalala ko yon, alam kong tinarantado ang isa sa pinakamalapit na salita na pupwedeng gamitin para ikwento yung karumal-dumal na sinapit ng baka namin. Kasi sino ba naman ang gagawa noon sa isang maliit na baryo? Buong araw umiyak yung tatay ko dahil sa patay na baka. Kahit noong inililibing na yung baka na ayaw niyang ibenta, ay umiiyak pa rin siya.
Kinahapunan habang naglalaro kami ni Mong ay kinamusta ko yung birthday niya. Naalala kong sinabi niyang wala silang handa pero may masarap silang kakainin. Nagkwento siya, madaldal gaya ng marami sa aming mga bata. At sa kwento niya, doon ko nalaman kung sino ang gumawa noon sa baka namin. Walang iba kundi ang tatay ni Mong. Baka, iyon ang kinain namin. Yan ang sabi ni Mong nang tanungin ko kung anong kinain nila. Hindi ko kinwento yung natuklasan ko. Wala akong pinagsabihan. Nanahimik ako nang naghahapunan na kami nila mama at papa. Kung bakit? Siguro dahil noon naramdaman ko na kung nalaman ni papa kung sino ang pumatay sa baka namin ay siguradong papatayin din niya. Ilang taon ko ring nilihim kay papa yung bagay na yon. 3 taon na kaming wala sa maliit na baryong yon sa Bicol nang sabihin ko sa kanya na pamilya ni Mong ang pumatay sa kauna-unahan naming baka. Nagulat ako sa sinabi niya, Sir Neb. Alam daw niya yon. Pero naisip niyang pabayaan na lang. Kasi kung papatayin daw niya yung tatay ni Mong ay magiging ulila ang kaibigan ko. Isa pa ay hindi niya raw alam kung anong klaseng ganti ang ibibigay sa kanya nung mga kaanak nila. Ako po si Carlo. Staff ako ng isang hotel dito sa lugar namin. Maayos naman yung buhay. Masaya kami ng asawa ko at 2 anak na sobrang mahal na mahal ko. Wala akong masyadong problema, maliban sa isang bagay. Hindi ko makontrol-kontrol ang pagiging lasinggero ko. Dito ko lang po ito aaminin na isa akong alcoholic. Hindi ako nakukontento sa isang araw na wala akong naiinom na alak. Parang hinahanap-hanap talaga ng katawan ko yung pait nito sa lalamunan. Alam ko naman po na hindi ito healthy para sa isang tao. Pero wala akong magawa. Talagang kapag nasimulan ko na yung isang bote ng alak, hindi ako makukontento hanggat hindi ko ito nauubos. Kapag nga may nakikita akong alak sa ref namin, talagang hindi ako nakakatulog sa gabi. Wala akong ibang naiisip kundi ang ubusin yun para matigil na ako sa kakaisip. Ilang beses na rin kaming nag-away ng asawa ko dahil sa addiction kong ito. Ilang beses na niya akong dinala sa rehab center pero dahil nga sa kailangan ko pa rin magtrabaho, kaya madalas ay hindi ko natatapos yung mga sessions at nababalik lang din ako sa dati. Isa sa mga hindi ko malilimutang experience ay nung minsang nalasing ako at umuwi sa bahay halos 1:00 na ng madaling araw. Galing ako nun sa party ng kaibigan ko. Ang kaso hindi ako nakapagpaalam sa asawa ko. Kaya sigurado inisip niya na nakipag-inuman ako sa mga kaibigan ko. Which is tama naman. Hinatid ako ng taxi sa harap ng bahay namin. Pagpasok ko, lock na lahat ng pinto, pati na yung nasa kusina. Wala akong mapasukang bintana kasi kahit yun sarado. Para mahimasmasan at para bumaba na rin yung tama ng alak, naglakad-lakad ako sa labas. Wala lang taong umaaligid. Kahit mga sasakyan nga ay wala nang maririnig. Pagdating ko doon sa waiting shed sa labasan, naupo ako at nagsindi ng yosi. Wala pang kalahati yung sigarilyo. Sinusuka ko na lahat ng alak na nainom ko nung gabing yon. Pagkatapos kong magsuka, naupo ako doon at umidlip saglit. Halos 1 oras din akong nakatulog. Sunod kong pagmulat ng mata, napangiwi ako sa sobrang sakit ng ulo ko. Lumabas na yung hangover. Tumingin ako sa paligid at madilim pa rin. Tsaka ako narinig yung mga yapak galing sa kung saan. Nilingon ko yung pinanggagalingan ng mga yapak. Sa gilid ng kalsada, may isang lalaking sobrang tangkad ang naglalakad papalapit sa waiting shed kung saan ako nakaupo. Sa sobrang tangkad niya, halos kasing taas niya yung mismong waiting shed na siguro ay 7 feet ang taas
Nung makalapit yung lalaki, mas nakita ko yung itsura niya. Walang itim yung mga mata niya. Parang mata ng paniki. Kalbo siya. Nakasuot ng manipis na damit na kulay puti. Lumapit sa akin yung lalaki. Nilapit niya yung mukha niya sa mukha ko. Binukas niya yung bibig at lumitaw doon yung naglalakihang ngipin. Lumabas mula sa bibig niya yon yung napakasamang amoy na parang nabubulok na karne. Inamoy-amoy niya yung ulo ko. Sa pagkakataong yon, imbis na matakot ay parang naguguluhan lang ako sa nangyayari. Inisip ko kung sino ba o ano yung nilalang na nasa harap ko. Pagkatapos akong maamoy, naglakad na palayo yung lalaki. Tumayo ako at naglakad na rin pauwi. Doon na nag-sink in sa akin ang lahat. Bigla akong nilukuban ng takot na noon ko lang naramdaman. Hanggang sa marating ko yung bahay namin. Talagang nanginginig pa rin yung kamay ko. Gising na si Mrs. pagdating ko sa amin. Nakaabang siya sa pinto. Tinanggap ko na lang yung sermon niya bago natulog na sa kama namin. Hanggang ngayon hindi ko alam kung tao ba yung lalaking yon o klase ng maligno. Isa sa mga naisip kong paliwanag ay baka nilalang siya na galing sa bundok. Malapit kasi yung bahay namin sa kabundukan. Pero kahit ano pa man yon, isa lang ang pinagpapasalamat ko, na hindi ako sinaktan ng nilalang na yon. Sa sobrang laki niya alam kong wala akong kalaban-laban. Sa ngayon pinipilit ko pa ring baguhin yung sarili ko para sa asawa at mga anak ko. Umaabot na rin kasi sa puntong naaapektuhan na yung personal kong buhay, kaya kailangan na talagang gumawa ako ng hakbang para matigil na itong addiction ko. Ginawa ko na ring panakot sa sarili ko yung na-experience ko nung gabing yon. Nangyari itong kwento noong pinagbubuntis pa ako ng nanay Pasko. 7 buwan na niya raw akong dinadala noon nung dalawin siya ng isang nilalang na hindi niya maipaliwanag kung aswang ba o alaga ng aswang. Nakitira muna si Nanay Paz noon sa Leyte, sa bahay ng lolo at lola ko na mga magulang ni Tatay Miguel. Si tatay daw kasi ay palipat-lipat ng lugar na pinagtatrabahuhan at paiba-iba rin ang schedule. Kaya para raw hindi nalulungkot si nanay dahil laging naiiwan, ay nag-decide daw silang mag-asawa na sa Leyte na lang muna tumira si nanay. Doon daw ay maaalagaan siya ni lolo at lola. Mahihiya daw si Tatay Miguel na hindi bumalik, kaya nakakasiguro raw si nanay na hindi siya iiwan ni tatay. Mainit naman ang naging pagtanggap nila lolo at lola kay Nanay Paz. Alagang-alaga daw siya. Kauna-unahang apo raw kasi ako, kaya siguro sobrang maalaga ang lolo at lola ko. Lahat ng gusto ni nanay na ibibigay kung kaya. Puno rin daw ng mga pangontra sa aswang yung kwarto ng nanay ko dahil nag-aalala sila lolo at lola na baka pag-interesan kahit ng mga kapitbahay nilang aswang ang tiyan ng nanay ko. Bago pa man nangyari yung pag-atake sa kanya noong malaking ibon, madalas na raw na napapansin ng nanay ko na may tumitingin sa kanya mula sa malayo. May mga gabi rin daw na nararamdaman niyang may nag-aabang sa kanya sa labas. Sa mga ganoong pagkakataon daw ay sumisilip yung nanay ko. Sinisigurado kung tama ang kanyang hinala. Pero masyado raw malabo ang paningin niya tuwing gabi, kaya wala rin siyang nakikitang kakaiba. Pero may naririnig daw si nanay. Huni. Parang nanggagaling raw sa isang mabangis na hayop. Minsan naman daw ay parang sa ibo ng tunog, pero malat yung huni. Lagi niya raw yun naririnig kapag sumisilip siya sa labas ng bahay. Tuwing nangyayari daw yun, ay laging kinikilabutan ng nanay ko. Kaya naman kinuwento niya na kay lolo at lola ang nararamdaman niya. Wakwak daw ang nagmamanman kay nanay.
Kaya naman pinagbawalan si nanay na sumilip o lumabas tuwing gabi. Baka daw kasi dagitin si nanay nung wakwak at dalhin sa tirahan ng aswang. Siyempre sinunod at tinandaan ni nanay yung bilin. Pero isang gabi, hindi na raw siguro nakatiis yung malaking ibon. Umalis na kung saan nag-aabang. Narinig daw ni nanay yung malalakas nitong pagaspas, yung pagdapo sa bubong ng bahay. Pagkatapos ay sumunod daw na narinig ni nanay yung sunod-sunod na pagtuka sa bubong. Nagmamadali raw yung pagtuka doon sa pagbutas ng bubong. Nung hindi raw madaan sa pagtuka yung bubong nila, ay gumamit na rin daw ng kuko yung ibon. Sa una inakala raw ni nanay na hindi yun mabubuksan basta-basta. Pero nung makita niya yung pagbaon ng kuko ng ibon doon sa bubong, ay doon niya na raw tinawag si lolo at lola na nooy mahimbing nang natutulog. Pinuntahan niya raw yung kwarto ng dalawang matanda. Nung magising ay kumuha daw agad ng itak si lolo. Sama-sama silang tatlo na bumalik sa kwarto ni nanay. Nung makabalik sa kwarto ay halos lumuwa yung mata ni nanay sa nakita niya. Yung ulo raw nung wakwak ay nasa loob na ng bahay dahil nabutas na nito yung bubong. Panay raw ang huni at sigaw nung wakwak na parang nagtatawag ng mga kasama. Kaya tinaga agad ni lolo yung ulo niya. Kaso ay hindi raw tinamaan dahil nailabas ng wakwak yung ulo niya. Pagkatapos daw ng pagtaga ni lolo sa wakwak ay lumipad na raw ito papalayo. Sinigawan pa raw ni lolo na wag nang babalik kundi ay papatayin ang buong mga kalahi. Mangiyak-ngiyak daw si nanay sa takot matapos makita yung itsura ng wakwak. Para raw pala talagang tao ang itsura ng malaking ibon. Yung itsura daw ng wakwak ay isang matandang buitre na may muka ng matandang lalaki. Namumula rin daw yung malalaking mata nito at may matutulis at naninilaw na ngipin. Hindi niya nakita yung katawan ng wakwak, pero sigurado daw si nanay na itim yun dahil na rin sa buhok noong malaking ibon. Ang sabi pa ni nanay ay mabuti na lang daw at hindi niya ako naire nung dahil sa takot doon sa wakwak. Kung hindi ay kulang daw ako sa buwan. Hindi na ulit lumapit yung wakwak kay nanay matapos ang nangyari. Natakot siguro sa banta ni lolo. Tsaka hindi na rin daw naramdaman ng nanay ko na may nagmamasid sa kanya kahit malalim na yung gabi. Ako po si Emmy, estudyante sa kolehiyo. Noon pa talaga ay gusto ko nang makapagpasa dito sa channel nyo ng mga story tungkol sa mga kababalaghan na nangyayari sa akin. Lapitin po kasi ako ng paranormal. Madalas akong makaramdam o maka-experience ng mga pangyayaring hindi normal sa ibang tao. Sa dami nga ng nakakatakot kong experience, minsan natatakot na rin yung mga kaibigan ko sa akin. Lalo na kapag nagsisimula na akong magkwento sa kanila. Ito pong maririnig nyo ngayon ay isa lang sa mga kwentong gusto ko sanang ibahagi. Nangyari ito noong high school student pa lang ako. Birthday ko yon, kaya papunta sa bahay namin yung mga kaklase ko. Hindi nila alam kung saan bababa at saang eskinita papasok. Kaya ang usapan, maghihintay ako doon sa waiting shed kung saan dapat sila sumigaw ng para sa jeep. So ayun nga po, naghintay ako habang minomonitor sila through text. May tumigil na jeep at bumaba ang 5 pasahero. Yung ilan dumiretso doon sa paradahan ng mga tricycle, habang yung 2 lalaki na nakaputi ay naupo rin doon sa may waiting shed. Tinitignan ko sa gilid ng mata ko yung 2 lalaki. Kasi noon ko lang sila nakita sa lugar namin. Hindi ako pamilyar sa kanila. Habang tumatagal, hindi ko gusto yung nararamdaman ko. Ewan,
nakakapangilabot yung presensya nila. Sobrang putla ng mga itsura nila. At sa ilang minuto nilang pag-upo doon sa waiting shed, hindi man lang sila nagsalita o kaya gumalaw sa pagkakaupo. Basta nandoon lang sila, nakatitig sa kalsada na parang mga estatwa. Tinext ko na yung mga kaklase ko at sinabi na magmadali na sila. Pero malayo pa raw yung jeep. Kahit natatakot ako ay ilang beses pa akong nagnakaw ng tingin sa kanila. Napansin ko na yung dalawang lalaki magkamukha ang itsura. Mapagkakamalan silang kambal. Yun na ata yung pinakamatagal na paghihintay sa buong buhay ko. Ilang beses na nga akong muntik umalis kasi nakakatakot talaga yung dalawang lalaki na yon. Makalipas yung siguro ay 15 minutos, wala pa ring nagsasalita sa kanila. Walang gumagalaw. Tumayo ako para sana maglakad ng medyo malayo. Nung mapansin ko na parang natutunaw yung dalawang lalaki sa hangin. Para silang kandila na nalulusaw tapos humahalo sa paligid. Una ay sa ulo, pababa hanggang sa mga binti. Hindi ako makagalaw sa kinatatayuan ko. Hindi ako makapaniwala sa nakita ng dalawang mata ko. Unang sumagi sa isip ko na baka nababaliw na talaga ako o kaya ay nananaginip ng gising. Narinig ko yung busina ng jeep. Muntik na akong mahagip ng jeep na tumigil sa harap ng waiting shed. Nakahinga ako ng maluwag nung makita ko na bumaba mula roon yung mga kaklase ko. Napansin siguro nila yung takot sa mukha ko kasi para raw akong nakakita ng multo. Ayoko lang sanang sabihin sa kanila na multo nga talaga siguro yung nakita ko. Buong hapon na yon, walang ibang nasa isip ko kundi yung nakita ko doon sa waiting shed. Parang yun na po yung simula ng pagiging lapitin ko sa mga multo. Halos buwan-buwan na lang nakaka-experience ako ng kung ano-anong kababalaghan. Sabi nga nung tito ko, may mga ganoong tao raw talaga. Sabi niya sa akin, basta raw hindi naman ako sinasaktan ng mga multong nakikita ko, ay wala raw akong dapat ipag-alala. Basta raw matutunan ko lang na huwag intindihin ang mga ganoong klaseng insidente. Pero syempre, minsan ay mahirap talaga na huwag pansinin ang mga ganoong bagay. Magandang umaga. Tawagin niyo na lang po akong Kuya Ram. Kung karanasan din lang na makapanindig balahibo, hindi ako pahuhuli dyan. Marami akong baon kapag may mga umpukan sa amin. Pero sa dami noon ay baka abutin tayo ng Pasko. Kaya isa na lang muna ang ibabahagi ko sa inyo. Tungkol sa aswang na kung tawagin ay awok. Ito yung uri ng aswang na may kakayahan na mag-anyong baboy ramo. Nalaman ko lang yan sa lola ko. Yung matatanda sa amin, marami talaga silang alam tungkol sa mga aswang. Year 2000 nung makapag-asawa ko ng isang probinsyana. Hindi siya pumayag na hindi kami sa lugar nila tumira. Siyempre mahal ko kaya kung saan niya gusto, nandoon din ako. Pero sa totoo lang ay nakakatakot yung lugar ng bahay nila. Doon muna raw kami pansamantalang titira sa mga biyenan ko hanggang hindi pa siya nanganganak. 2 months siyang buntis noon nung makasal kami. Palibhasa ay unang beses magbuntis kaya takot na takot siya. Gusto laging nasa tabi yung nanay niya. Nakaalalay sa kanya. Pabor naman sa akin yun kasi kailangan ko ring pumasok sa trabaho. Buti na lang nga at nalipat ako ng branch na malapit lang sa probinsya nila. Hindi ko nga lang matandaan kung ilang buwan na yung tiyan ng misis ko nung mangyari ang hindi namin inaasahan. Marami ang nagbigay sa akin ng babala na mag-ingat sa aswang. Lalo pa at sawali ang dingding ng bahay ng biyenan ko. Tapos yung ilalim ay may silong. Hindi ako magaling mag-describe ng bahay. Basta may silong po yun. Lumang style sa mga probinsya.
Kalimitan daw kung hindi sa bubungan ay sa silong pumupwesto yung aswang para yariin yung sanggol ng buntis. Nung nangyari ito, medyo nahihimbing na ako. Nung gisingin ako ng asawa ko, may naririnig daw siyang kumakaluskos sa labas. Ayoko sanang bumangon kasi antok na antok ako. Pero panay ang kalabit ng asawa ko kaya napilitan din akong bumangon. Sabi niya kanina pa raw niya naririnig. Hindi nga siya makatulog. Tapos init na init yung pakiramdam niya. Sabi ko baka naiinitan lang talaga siya. Maalinsangan yung panahon. Hindi raw. May kumakaluskos daw talaga. At tingin niya ay nanggagaling yun sa silong. Nung mga panahon na yon parang 50-50 pa yung paniniwala ko sa mga aswang. Dahil hindi pa man ako nakakakita. Pero hindi pa ako nakakalabas ng bahay ay nasilip ko na agad yung mga mata sa ilalim ng sahig na nakasilip din sa akin. Mapupula at nanlilisik. Nakakapangilabot. Napamura ako. Kasi ba naman kaninong mata yung nasa silong? Alangan namang may nagpapahingang kapitbahay sa ilalim ng bahay. Sa ganoong oras ng hating gabi, dali-dali kong kinuha yung itak ng biyenan ko. Lumabas ako. Alam ko duwag ako sa mga kababalaghan. Pero nung mga oras na yon, bigla akong tumapang. Kasi siguro kaligtasan ng mag-ina ko yung nakasalalay. Alam ko naman kung ano ang pakay ng aswang sa isang buntis. Halos magkandarapa pa ako sa pagbaba sa hagdan. Maabutan ko lang yung nagmamay-ari nung mga matang nakita ko sa ilalim ng sahig namin. Pagtapat ko sa silong ay hindi ko na nagawang pumasok doon dahil nakita kong mula roon ay patakbong lumalabas sa kabilang gawi ang isang malaking baboy ramo. Alam ko yung itsura ng baboy ramo pero kakaiba yung laki ng isang yon. At ang pinaka nakakatakot pang parte ng karanasan kong yon ay nung makita ko mismo na nung medyo nakalayo na yung baboy ramo ay naging tao na siya na tumatakbo. Hindi ko na hinabol. Nakaramdam na rin kasi ako ng takot. Dahil sa pangyayaring yon ay naging bantay sarado talaga namin yung asawa ko. Lalo na yung mga biyenan ko. Siyempre, unang apo nila yung dinadala ng misis ko. Awa naman ng Diyos, Sir Neb. Hindi na bumalik yung baboy ramo. Subukan niya lang na bumalik. Magiging masarap na lechon ang hapunan namin. Good morning sa lahat ng nakikinig dito. Dati na po akong fan nitong channel. Medyo na busy nga lang sa trabaho kaya minsan na lang nakakasilip sa upload nyo. Pero kapag may free time naman ako ay isa itong channel nyo sa ginagawa kong background kapag nagre-relax sa bahay. Ako po si Marie Chris. Nagtatrabaho sa isang coffee shop sa lugar namin. Itong kwentong ito ay nangyari noong 2016 kung tama ang pagkakaalala ko. January noong taon na yon nang isugod sa ospital yung panganay sa amin dahil sa atake sa puso. Obis talaga kasi si Kuya Junard. Call center agent siya at sabi niya sa akin sobrang stressful daw talaga ng trabaho niya. Kaya rin siguro siya kain ng kain ay dahil sa halos gabi-gabing stress sa trabaho. Tumaba ng tumaba si Kuya Junard hanggang sa kahit kaming mga kapatid niya sinasabihan na siyang maghinay-hinay sa pagkain. O kaya naman ay mag-exercise tuwing day off niya kasi hindi na talaga healthy yung itsura niya. Naaalala ko nga noong isang beses, Christmas party naming pamilya nang masira ni Kuya Junard yung monoblock na upuan. Tawanan kaming lahat dahil sa nangyari pero alam kong nahihiya na siya nun. Hanggang sa inatake na nga si Kuya Junard. Pauwi siya noon galing sa trabaho nung bigla na lang mawalan ng malay habang pababa sa elevator. Buti at medyo malapit yung General Hospital sa pinagtatrabahuhan ni Kuya kaya agad siyang naisugod. Under coma na si Kuya ng ilang araw. Hindi sigurado yung mga doktor kung magigising pa ba si Kuya kasi grabe raw yung pinsala sa utak niya. Pero kami
hindi pa rin kami nawawala ng pag-asa. Alam namin noon na matapang si kuya at magigising siya ulit. Sabado ng hapon papunta ako sa ospital dahil ako ang papalit kay mama para magbantay kay kuya na wala pa ring malay. Habang naghihintay sa waiting shed, bigla na lang nagsalita yung matanda na napadaan lang. Mukha siyang pulubi, madungis. Seryoso yung mukha niya. Lumapit siya sa akin tapos sinabi niya na may katabi raw akong lalaki. Lumingon ako sa gilid ko pero wala naman. Naisip ko baka pinagtitripan lang ako ng matandang pulubi. Pero hindi pa rin siya umaalis. Nakatitig pa rin siya sa akin. Tapos nagsalita siya ulit. Sabi niya, dapat na raw akong magmadali sa pupuntahan ko dahil aalis na yung naghihintay sa akin. Nagtaka ko kasi sino namang naghihintay sa akin. Sa wakas ay umalis na yung pulubi. Pero hindi pa rin mawala sa akin yung sinabi niya. Hindi ako mapakali. So ang ginawa ko, pinara ko na yung unang taxi na dumaan. Kasi kung sasakay pa ako ng bus ay matatagalan pa ako bago makarating sa ospital. Habang nasa biyahe, ilang beses kong naramdaman na para bang may kung sinong tumatapik sa balikat ko. Ang lamig ng pakiramdam ko. Sa pagkakataong yon ay kung ano-ano na ang pumapasok sa isip ko. Medyo naluluha na rin ako kasi hindi na maganda yung nararamdaman ko. Nung pumasok ako sa ospital, natanggap ko yung text ni mama pero hindi ko na yun binuksan. Para bang alam ko na kung anong laman ng text. Pagpasok ko sa kwarto ni Kuya Junard, nakita ko na umiiyak sila mama at papa. May puting talukbong na yung kama ni kuya. Talagang bumuhos yung luha ko nung hapon na yon. Nung medyo mahimasmasan, ay bumalik ang isip ko doon sa sinabi sa akin nung matandang pulubi. May katabi raw ako at kailangan ko nang magmadali. Si kuya ba yung tinutukoy niya? Malamang sa malamang ay oo. Wala nang iba. Kahit yung mga tapik sa taxi ay alam kong si kuya mismo ang may gawa. Siguro gusto niyang magpaalam sa akin dahil ako lang yung wala nung mamaalam siya. Kahit hanggang ngayon ay paminsan-minsan ko pa ring nararamdaman yung kaluluwa ni kuya. Napapangiti na lang ako imbis na matakot. Kasi alam kong kahit sa kabilang buhay ay hindi pa rin kami nalilimutan ni kuya. Gusto ko lang po sanang i-share itong kababalaghang nangyari sa farm ng Lolo Hidalgo ko. Ilang dekada na rin daw itong nangyari. At sa kasamaang palad ay ito raw ang dahilan kung bakit naghirap ng husto ang pamilya namin. May kaya daw noon sila Papa Sir Neb. Ang bukid nila ay ekta-ektarya. Marami daw sila noong mga hayop sa bukid at marami ring taong pinagkakatiwalaan. Buhay na buhay daw noon yung farm ni Lolo Hidalgo. Madalas nga raw banggitin sa kanya ni Lolo na kung magpapatuloy ang kasaganahan sa bukid nila ay kaya daw noong buhayin ang ilang henerasyon ng aming angkan. Naibibigay daw kasi ng bukid nila ang lahat mula gulay, itlog, gatas at karne. Kaya naman hindi sila nagkaroon ng problema sa pagkain kahit kailan. Pero nagbago raw ang lahat nung may pinanganak sa bukid na isang itim na kambing na may isang mata, isang sungay at 2 paa. Hindi naman nagtagal yung buhay ng kawawang kambing. Namatay din kasi yun kaagad at hindi na inabot ng umaga. Para sa mga katulad ni Lolo Hidalgo, malas ang katumbas ng kambing na may isang mata at isang sungay. Padala raw ng dyablo. Kaya naman imbis na ilibing ang kawawang kambing, ay pinagtataga daw ito ni Lolo bago sunugin. Sa paraan daw na yon ay maiiwasan nila ang kamalasan. Pero hindi yun nangyari. Nung mga sumunod na araw kasi ay para raw nagrevolusyon yung mga kambing. Hindi raw kumakain,
Hindi rin nagbibigay ng gatas. Noong una inakala lang daw ni Lolo na may sakit lang yung mga alaga niya. Pinatignan sa veterinaryo. Walang nakitang sakit sa mga alagang kambing. Binigyan ng mga gamot yung mga hayop para ganahang kumain. Walang naging epekto. Nagpatuloy yung pagiging tamlayin ng mga kambing. Nung piliting gatasan ng iba, ay itim na gatas ang nilalabas nila. Nung makita yon ni Lolo Hidalgo, ay galit na galit daw siya. Kaya ang nangyari ay pinakatay ang ilang mga kambing. Katulad ng pagtaga sa unang kambing na may depekto, ay pinakita rin daw ni Lolo Hidalgo sa mga kambing ang pagpatay sa mga kasama nito para daw hindi pa marisan. Baka magbago raw ang isip ng mga hayop kung sakaling makaramdam ng takot. Maisip daw sana ng mga kambing na maaaring sila na ang susunod na kakatayin kung hindi pa rin sila kakain at magbibigay ng gatas. Pero ang mga ganoong gawi ay walang naging epekto sa mga kambing, maliban sa natutunan raw ng mga hayop na lumaban. Sinusuwag na raw ng mga ito yung mga katiwala. Minsan daw ay sinisipa o kaya ay kinakagat yung kamay kapag tinatangka silang gatasan. Dahil sa mga pangyayaring yon, ay muling pinatignan ni Lolo Hidalgo yung mga kambing sa veterinaryo. Katulad ng nauna, ay wala raw nakita yung espesyalista. Wala raw talagang problema yung mga alagang kambing. Isa sa mga katiwala ni Lolo ang nagsabi na may kilala siyang albularyo na pupwedeng magbigay ng kasagutan. Pinatawag ni Lolo yung albularyo. Nagpunta yon sa farm. Hindi pa man daw nakakarating sa kambingan ay natukoy na nung albularyo ang problema. "Madumi ang lupa mo! May pinagmalupitan kang hayop na inosente!" Ito raw ang mga katagang sinabi ng albularyo. Ang sabi pa nito ay nagagalit daw ang mga kambing sa ginawa ni Lolo. Kinakampihan daw ito ng engkantong nagbabantay sa lupain kung nasaan ang farm ni Lolo. Masyado daw kasing malupit ang ginawa ni Lolo kaya naghihigante ang mga kambing. Nung tanungin daw ni Lolo Hidalgo kung may magagawa ba siya para mapatawad ng mga alagang kambing, ay sinabi lang daw ng albularyo na wala na. Huli na ang lahat. Yung pagkatay raw ni Lolo sa ibang mga kambing na walang pinag-aalayang tao ang dahilan kung bakit hindi na maaalis ang galit ng mga hayop. Masamang gawi raw kasi yung pinakita ni Lolong pagkatay. Kapag nagkakatay daw kasi, dapat ay natural lang na may pinag-aalayan. Mga salo-salo, pistahan o birthday man lang. Pero sa kaso daw kasi ni Lolo Hidalgo ay ginawa lang ang pagkatay para turuan ng leksyon ang mga hayop. Matapos ang mga sinabing yon ng albularyo ay unti-unti na raw tumamlay ang farm ni Lolo Hidalgo. Namatay yung mga pananim, dinalaw ng mga salot, isa-isang namatay ang mga hayop at dumaan ang napakatagal na tagtuyot. Dahil doon ay unti-unti rin silang iniwan ng mga katiwala nila na ang tanging gusto lang naman daw ay buhayin ang mga pamilya. Sa mga pangyayaring yon, isang hayop lang ang nakaligtas sa pagdaan ng mga sakit, tagtuyot at mga salot. Walang iba kundi ang mga kambing. Kung paano raw nagawa yon ng mga kambing sa farm ay hindi alam nila Lolo at Papa. Binenta nila yung bukid sa presyong mabilis mabibili. Palugi kumbaga. Humingi raw ng tawad si Lolo sa mga kambing. Nangako siyang hindi na pakikialaman ang buhay ng mga alaga. Ang sabi ni Papa, nakahanap raw sila ni Lolo Hidalgo ng lupa ilang kilometro ang layo mula sa ekta-ektaryang lupang binenta nila. Doon daw sila nagsimula muli. Pero humina na raw ng humina ang katawan ni Lolo. Doon na raw sa bagong lupa ito namatay. Sa huling sandali ng buhay ni Lolo Hidalgo ay alam daw niya
na hindi siya pinatawad ng mga kambing. Noong huling gabi raw kasi ni Lolo Hidalgo ay nakita nito ang mga kambing na nakapalibot sa bahay nila. Para daw humahalakhak yung mga hayop. Nagsasaya silang lahat dahil wala na si Lolo. Ako po si Manny, isang CQ. Subscriber po ako dito sa channel nyo matagal na. Dati na nga rin akong nakapagpasa dito ng kwento. Ngayon po ay bago naman itong gusto kong ibahagi. Nangyari ito nito lang nakaraang taon. Kahit hanggang ngayon nga ay ramdam ko pa rin yung takot nung gabing yon. Madalas kasi ay 6:00 ako kung bumiyahe papuntang trabaho. 7:00 yung shift ko kaya saktong-sakto yan pagdating ko sa trabaho. Pero nung nakaraang buwan, day off ko dapat yon. Tumawag sa akin si Chief, yung head CQ nung kumpanya namin. Absent daw yung isa sa mga dapat na nakatoka sa night shift nung araw na yon. Tinanong niya kung pwede raw bang ako na muna ang pumalit kasi hindi pwedeng solo lang yung maiiwan doon. Tatanggi sana ako kaso naisip ko rin wala naman akong ibang gagawin. At saka sayang din yung ekstrang bayad na pinangako ni Chief. Kaya pumayag na ako. 12:00 yung magiging shift ko nung gabi na yon. 11:00 pa lang ready na ako. Naghintay na ako doon sa waiting shed sa tabi ng kalsada kung saan dumaraan yung jeep na sasakyan ko. Gabi na kaya medyo matumal na noon yung mga dumaraang sasakyan. Medyo madilim yung waiting shed. Isa lang yung ilaw at mahina pa yung liwanag niya. Ang tahimik din ng kalsada. Talagang hating gabi na. Malayo pa ay nakita ko na yung paparating na jeep. Medyo mabagal yung andar niya. Nagtaka ko kasi mula sa malayo, parang puno yung jeep. Maraming pasahero na talagang nakakapanibago sa ganoong oras. Mas bumagal pa yung jeep nung makita ako. Naglakad na ako sa gilid ng kalsada para makapasok agad sa jeep. Oras na tumigil ito sa harap ko. Pero nung malapit na yung jeep, bigla akong natigilan. Parang may kung anong bagay na pumulupot sa puso ko na halos hindi ako makahinga. May mga taong itim sa loob ng jeep na yon. Yung isa ay katabi pa mismo nung driver, habang yung iba ay nasa likod. Ang dami nila, parang mga aninong hugis tao lang. Binusinahan ako nung driver. Tinuturo yung likod para siguro sumakay na ako. Pero umatras ako pabalik doon sa waiting shed. Sumenyas ako na hindi na ako sasakay. Galit na pinaandar nung driver yung jeep. Habang papalayo ng papalayo yung sasakyan, kitang-kita ko pa rin yung mga itim na anino doon sa loob ng jeep. May dumaan pang isang jeep na may ilang pasahero. Doon ako sumakay matapos masigurong totoong mga tao ang kasabay ko sa loob. Kaya nakarating pa rin naman ako sa trabaho. Pero buong shift akong naging magugulatin kasi natakot talaga ako sa nakita ko. Alam kong hindi yun normal. Kalaunan, nalaman ko na yung jeep na nakita kong may mga itim na taong pasahero ay nabunggo pala sa puno sa tabi ng kalsada. Hindi naman namatay yung driver, pero nagtamo pa rin siya ng mga sugat at bali sa katawan. Hanggang ngayon kapag naaalala ko yung gabing yon, ay gumagapang pa rin sa akin yung takot. Simula noon hindi na ako tumanggap ng mga duty na lampas 7:00 ng gabi. Sa tingin ko kasi hindi ko kakayanin kung sakaling makakita ulit ako ng ganoong klaseng jeep na mga anino ang sakay. Hindi ko karanasan itong pinadala ko, kundi sa pamilya ng pinsan kong tawagin na lang nating Bangus. Huwag mo na po i-publish yung pangalan ko, Sir Neb, dahil baka may makakilala sa akin. Sana ay ma-narrate sa isa sa mga channel mo.
Nakarinig na ako ng mga kwento noon na may mga pinapanganak na may kakambal na hayop. Yung iba may kakambal na ahas, ang iba naman ay igat o hindi kaya ay goldfish ang kakambal. Mga kwento ito na para sa akin ay kalokohan lang at hindi ko pinaniniwalaan. Mga kwentong tabloid kumbaga. Pero nung maikwento sa akin ito ng tatay ng pinsan kong si Bangus, ay talaga namang pinaniwalaan ko at natakot din ako para sa mga magiging anak ko. Bumabagyo daw noon nang sumakit ang tiyan ni tita, nanay ni Bangus. Kabuanan na, kaya naman dali-dali raw tinawag ni tito yung kumadrona. Sinuong daw ni tito yung baha habang iniisip ang nawasak na panubigan ng asawa niya. Nung mapuntahan daw ni tito yung bahay ng kumadrona, ay ayaw pa raw nitong sumama dahil kakatapos lang daw niyang magpaanak at wala pa siyang tulog. Mabuti na lang daw at napilit niyang pasamahin yung kumadrona. Dahil maliit na babae yung kumadrona at baka malunod sa baha, ay sinakay daw ni tito sa malaking palanggana. Tinulak niya raw yun patungo sa bahay nila na noon ay unti-unti na ring pinapasok ng tubig. Sa ikalawang palapag ng bahay, habang tuloy-tuloy pa rin ang bagyo sa labas, ay doon daw ginawa ni tita ang paglilabor kay Bangus. Lahat daw ng iutos ng kumadrona ay nakaantabay daw si tito. Unang anak kasi nila si Bangus, kaya bantay sarado sila. Habang naglalaro ang saya at pananabik sa paparating na baby, ay panay din daw ang tingin ni tito sa bubong nila dahil bakali pa rin habang naglilabor ang asawa niya. Nanalangin siya na sana ay safe daw na ma-deliver si Bangus. Nangyari naman. Unang lumabas si Bangus. Ang cute daw na baby. Tuwang-tuwa raw si tito nang makita yung anak niya. Pero pinagalitan siya ng kumadrona. Huwag raw muna siyang magsaya dahil may hindi pa nailalabas ang asawa niya. Nung marinig daw ni tito ay tinanong niya raw agad yung kumadrona kung may kakambal ba si Bangus. Pero nanahimik yung kumadrona habang patuloy ang pag-ire ni tita. Dahan-dahang nilabas ng kumadrona yung kakambal ni Bangus. Nanlaki daw yung mga mata ni tito nung makita kung ano ang nilalabas sa ari ng asawa niya. Buntot daw ng malaking isda ang una niyang nakita. Nagkatitigan daw sila nung kumadrona. Nanginginig daw yung kamay nitong hinila yung parte ng katawan ng isda. Nung tuluyang mahila ang isdang kasing laki ng bote ng litro, ay inilagay daw ng kumadrona yung isda sa isa pang palangganang pinakuha kay tito. Hindi raw nila nakita agad yung mukha noong isda. Sa paggalaw daw noong malaking isda at nang humarap daw ito kay tito at doon sa kumadrona, ay malakas daw silang napasigaw. Muntik pa raw mahimatay yung kumadrona dahil sa takot. Yung isda kasi ay hindi purong isda, kundi isdang may mukha ng isang mabuhok at bigutil yung lalaki. Matutulis daw yung ngipin nito, tsaka katawan lang daw nito ang kawangis ng isda. Makaliskis. Halimaw nga raw ang itsura, sabi pa ni tito. Gusto raw makita ni tita yung sumunod niyang niluwal, pero maagap daw yung kumadrona at sinabing walang kakambal si Bangus. Nung makatulog daw si tita, ay tinanong daw si tito nung kumadrona kung anong balak gawin doon sa halimaw. Aalagaan daw ba ni tito at tatanggaping kakambal ng anak o hindi? Hindi raw nagdalawang isip si tito sa pagsagot. Sinabi niyang ayaw niyang mag-alaga ng halimaw. Kinuha raw ni tito yung palanggana na kinalalagyan ng isda. Nakatitig lang daw sa kanya yung isdang may muka. Ngumunguso-nguso na parang isda sa palengkeng naghahabol ng hininga. Lumusong daw ulit si tito sa baha. Lumangoy siya papalayo sa bahay nila. At habang kumakawag yung paa niya sa tubig, ay iniisip daw ni tito na panaginip lang ang lahat. Pero
Mas nanaig daw yung lamig sa balat niya, kaya alam niyang totoo na may halimaw na iniluwal yung asawa niya. Nung sigurado na raw si Tito na malayo na siya sa bahay nila, ay binaliktad niya raw yung palanggana. Mabilis raw na lumangoy yung isdang may muka. Sa sobrang takot daw na baka balikan siya noong halimaw, ay mabilis na lumangoy papalayo si Tito. Magandang gabi po mga kapasta. Ako nga pala si Ron, 28 years old. Ito pong nakakatakot na kwentong pinadala ko ay karanasan namin ng pamilya ko noong ako ay 11 years old pa lang. May alaga kaming parrot noon. Bigay sa tatay Eman ko ng kumpare niyang ang business ay pet shop. Inalagaan namin yung parrot, pinalaki, inilawan yung lugar kung saan malapit yung hawla nito para hindi lamigin sa gabi. Mahal na mahal ng tatay Eman namin yung parrot na yon, at tingin ko ay mahal na mahal din siya ng ibon. Si tatay kasi ang madalas na nagpapakain doon sa parrot. Noong una, hindi naman talaga nakakapagsalita yung parrot namin. Huni lang ang kaya niyang gawin. Pero noong dumalas ang pagkausap ni tatay ay natutunan ng ibon na bumati sa aming lahat ng nasa bahay. Kapag nakikita kami ng ibon, babati ito. "Magandang umaga!" Yun ang unang salitang natutunan ng parrot mula kay tatay. Kaya naman kahit tanghali, gabi at hapon ay magandang umaga ang bati sa amin noong alaga naming ibon. Sa paglipas ng panahon ay natutunan ng parrot ang maraming mga salita. Gustong-gusto namin ng Kuya Simon ko na tinatawag kami na pogi noong parrot, at tinatawag naman itong pangit yung mga kalaro namin. Pero may isang bagay na talaga namang hindi namin makakalimutan sa parrot na yon. Yung pagbati niya tuwing papauwi na sa bahay ang tatay Eman. Walang mintis yun, Sir Neb. Simula nung matutunan ng parrot namin ang mga salitang "Andyan na si tatay! Andyan na si tatay!" ay nagsilbi na naming panandayon na paparating na ang mahal naming tatay. Para bang alarm clock. Ang kaibahan nga lang ay alarm yon na si tatay Eman lang ang kinikilala. Ilang taon na sa amin yung parrot na yon nung mamaalam ang tatay Eman. Biglaan, hindi namin inaasahan. Inatake sa puso habang papauwi mula sa trabaho. Ilang araw makaraan mamatay ang tatay Eman namin ay narinig namin yung parrot na nagsalita. "Andyan na si tatay! Andyan na si tatay!" Sabi ng parrot. Kaya naman naglabasan kami para sana salubungin si tatay Eman na madalas noong magdala ng pasalubong sa amin. Pero nanlaki yung mga mata namin ni Kuya Simon nung wala kaming tatay na makita sa daan. Ang sumalubong sa amin ay katahimikan. Panandalian kasi na nawala sa isip namin na patay na pala si tatay. Noong nabanggit namin ang kwentong yon kay nanay, sinabi niya na baka umuwi raw si tatay sa huling pagkakataon sa pag-aakalang buhay pa siya. Nakita raw yon ng alaga naming parrot kaya binati ang tatay namin. Noong sabihin yon ni nanay ay nakaramdam ako ng konting tuwa. Naisip ko kasing sa huling pagkakataon ay umuwi sa amin si tatay. Akala namin ay yun na ang huling beses na maririnig naming magsalita yung parrot. Kahit tapos na kasi yung 45 days ng tatay ko ay hindi na ulit ito nagsalita. Kahit pa isa-isang salita ay wala itong pinarinig sa kahit sinong nagdadaan. Pero isang gabi ay nagulat kami ni Kuya Simon at nanay. Nagsalita kasi ulit yung parrot. "Andyan na si tatay! Andyan na si tatay!" Ganado ang tinig nung alaga naming ibon. Pagkarinig namin noon ay nangiti kami nila kuya at nanay. Alam kasi naming dinadalaw kami ni tatay. Pero yung mga ngiti namin ay napalitan din agad ng pagkasindak nung unti-unting magbago ang tinig nung alaga naming ibon.
Mula sa ganadong tinig ay nagtunog takot ito. Paulit-ulit niyang sinasabi na andyan na nga raw si tatay. Pabilis ng pabilis nitong binibigkas ang mga salita. Sa labis na pagtataka namin nila nanay at kuya ay lumabas na kami para silipin yung alaga naming ibon. Nagpapanik yung parot doon sa hawla. Parang gusto niyang kumawala. Parang may gusto siyang takasan na hindi namin nakikita. Tumigil lang sa pagpapanik yung parot nung paluin ni nanay yung hawla niya. Muling nagsalita yung ibon. Salita na talaga namang nagpatindig sa mga balahibo namin. "Andyan na siya! Andyan na siya!" Nakakapangilabot na sabi ng parot. Hindi niya pa binigkas ang mga salitang yon kahit minsan. Wala akong naaninag sa dilim. Wala ring nakita si kuya. Pero si nanay ay mukhang may nakita dahil hinatak niya kami ni kuya papasok sa loob ng bahay. May naaninag daw siyang tao sa madilim na parte ng bakuran kung nasaan nakaharap yung parot namin. Yung suot daw nung naaninag niya ay kaparehas ng suot ni tatay noong atakihin siya sa puso. Sinabihan niya kami na huwag sumilip. Nagsama-sama kami sa iisang kwarto habang nagtitiis sa ingay ng parot na paulit-ulit sumisigaw na may paparating daw sa bahay namin. Sa sobrang takot namin noon, nakatulog kami ni Kuya Simon nang magkayakap. Si nanay ang nagbantay sa amin sa buong magdamag. Kinaumagahan, nung silipin namin yung parot sa hawla, ay wala na itong buhay. Matigas na yung katawan. Namatay siguro sa sobrang takot, sabi ni nanay.